Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok ng mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. Ito nga po mga kababayan, pag-usapan po natin itong si Attorney Harold Respicio. Inaresto po. Yung Facebook video po niya, pinadown po ng Comelec mga kababayan. So bago po natin panoorin ang buong video, mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Panoorin na po natin ito ang buong video mga kababayan. May mga pulis dito ngayon, sinervisyoan ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again folks. See you soon. At yun nga, pina-down na ng Comelec yung dalawang video yon na nasa Facebook na nakapost. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang dahilan. Kasi sabi ng Facebook, sabi ko bakit ninyo tinanggal itong mga videos na ito? Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nagva-violate ka daw ng batas. Sabi ko freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. So ito nga mga kababayan, ibinulgar nga po ni Attorney Harold Respicio itong pwedeng mangyari sa ating automated counting machine mga kababayan, na sinasabi ho niya dito na kapag nakakonect daw po sa internet bago mag-print ng election return, pwede ho palang ma-hack to mga kababayan, yung makina. Ayun yung sinasabi niya. At pwede ho pwedeng may mangyaring dayaan. So, ito nga ini-explain po niya dun sa video na pinadown ng Comelec. Tapos ito nga kaya kinasuhan po siya dahil nga dahil nga mali daw yung sinasabi niya. Dahil nga against nga dito yung Comelec na nagsasabi na pwede nga magdayaan. So, pwede ho ba mangyari ito? So, hindi ho natin alam. So, ang inaano ni attorney na gusto nga niya makausap ang Comelec para pag-usapan nga ito na baka pwede mangyari, kasi nga ito si attorney ay IT expert din. So sana nga pinag-usapan na lang ho nila at hindi ho nangyari sa mga ganitong bagay na pwede pa siyang arestuhin, ganyan, kasuhan, wala naman ho siyang sinasabi. Ito nga, sabi nga lang niya na freedom of expression, kasi para malaman po ng buong tao at matiyak lang ho natin na walang mangyayaring dayan. Di ba ho mga kababayan? Ito lang ang gusto niya lang sabihin dito nga sa Comelec. So wala ho, hindi naman ho siya na against dito sa mga ginagawa ng Comelec. Dito nga hindi naman niya sinabi na magkakaroon nga ng dayaan, pero sinabi niya lang baka lang. Hindi naman ho talaga totoo na mangyayari. Lang sinisigurado ni attorney na ito nga na wala talagang mangyaring gano'n, di ba? So ito naman ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan sa mga nangyari ng pag-aresto kay Attorney Harold Respicio. Panoorin po natin ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez po. Question attorney regarding dun sa current issue to Attorney Harold regarding doon sa filing case ng cybercrime libel na kung saan hinain nitong Comelec na kung saan po patungkol po doon sa naging komento ni Harold doon sa gagamitin for Comelec elections na equipment na kung saan may possibility na ma-hack. And then the same time po, this is opinion of the IT expert, at the same time is a CPA certified public accountant, and then lawyer. And then the same time sinabi naman niya doon, malinaw po sa statement niya doon sa kanyang video, is posible, yung word na ginamit niya doon, yung by neutral words, yung posible at baka pwede. So, ito ba attorney, is pwede pa itong gamitin na kaso sa kanya doon sa mga statement niya na hindi naman po nagda-direct to the point doon sa mangyayaring dayaan sa eleksyon na posibleng ma-hack yung itong system na nagagamitin ng Comelec.
Babalik tayo. Thank you sa iyo, Exder. Ako, bilang abogado, bilang Pilipino, babalik lang tayo doon sa itinatakda ng Republic Act 9369, yung automated election law. Ano ba sinasabi dyan? Tingnan dapat nila yung Section 11. Yung Section 11 ng RA 9369, may sinasabi dyan na dapat meron 3 months before the election. Isinulat din ito ni Alex Magno, yung mahusay na kolumnista, si Alex Magno. Isinulat din niya ito. Ang kanyang title, I believe, is Uncertified. Sapagkat hinahanap din niya yung certification na nagmumula dapat sa independent third party na magbibigay ng certification na na merong successfully completed source code review. Yung source code, ito yung pinaka-utak ng automated election system. Dapat yung source code rini-review. Nino, hindi ng COMELEC, hindi ng MIRO, kundi ng isang independent third party na siyang magse-certify na review, nagkaroon ng isang matagumpay na source code review at yung certification ng source code ay sinecertify din niya na yung source code na na-review ay nakalagak na sa pag-iingat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At yung panghuli, so yun po ang kailangan. Sabi nga po, bago mag-election, meron na silang certificate na na-review itong yung source code. Kung talagang meron na silang certification, mga kababayan. So yun ang nasan ho ngayon yun? Meron na ho ba tayo nun? Kailangan masagot ho ito ng COMELEC kung talagang meron na tayo nun at certified na nga talaga. At ito nga ay sigurado na, mga kababayan, na hindi itong mangyayari ito sa halalan na itong ang dayaan ay hindi totoo, mga kababayan. So yan ho ang kailangan nila patunayan na meron sila nun, na certified na nga. Ito nga yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na kailangan meron ho sila nun. Di ba? Na yung certification that the source code review, yung source code na review is one and the same that will be used on the equipment ng MIRO. Yun dapat ang pinag-uusapan natin at ng COMELEC ngayon. Imbes na kasuhan mo, yung isang mamamayang nagtatanong lamang, dapat sinagot nila. Nasaan? Kagaya nung tanong din ito ni Alex Magno, nasaan yung certification coming from an independent third party na nagsabing nagkaroon na ng isang matagumpay na source code review at yung source code review ay nakalagak na diyan sa pag-iingat ng Bangko Sentral ng Pilipinas at yung source code na na-review ay one and the same na gagamitin sa makina pagdating ng halalan. Dahil ulitin ko, yung source code kasi, yan yung utak ng mga makinang gagamitin. Yan sana ang ginawang katugunan ng COMELEC, imbis na kinasuhan yung isang taong nagtatanong lamang. Karapatan niya yun, ulitin ko. Article 3, Section 7, na merong garantiya ang lahat ng mamamayang Pilipino sa lahat ng impormasyon na pampubliko, dapat ito ay binibigyan daan, hindi kinakasuhan. So yun po, mga kababayan. So, kaso nga ho, mga kababayan, ayaw ho nilang gawin yun, yung ganon, di ba ho? Gusto kaagad kasuhan at arestuhin. So, parang ho ginagawa nila, mga kababayan, di ba? So, pang na yan, ayaw nila malaman kung ano yung totoo. Kung may posibilidad ba o wala. Kasi nga, kailangan ho sagutin ng COMELEC to. At hindi yung panghaharas na manahimik na lamang. Di ba ho, mga kababayan? At least, malaman din ho natin to kung talagang totoo nga itong ang sinasabi nung si Attorney Respicio. Di ba ho? Kasi nga, hindi naman ho tayo pinanganak nung huli dahil nga lagi naman nangyayari to sa atin na pwede rin mangyari, di ba? Na itong election, lagi na lang election na ito yung pinag-uusapan. Diba, mga kababayan? Siyempre, yung teknolohiya ngayon, pwede gawin ho lahat. Diba ho, mga kababayan? Yan ang aking tugon sa iyo, sa iyong katanungan. Thank you. Then second, attorney. Mabilis lang, Exder, kasi marami pang nakapila, please. Yes po.
yung po bang tao dito, yung kaso sa kanya doon, related pa rin po ba yun sa kanyang pagiging filing for the disbarment, ang kanyang pagiging abogado? Wala. Sa kanyang comments, Baka naman ano lang, nabanggit lang ng COMELEC yun, pero wala naman ako nakikitang basihan. Kahit yung Article 154 ng Revised Penal Code, pag binasa mo na hindi kinakailangan may damage on the part of the government, yung natura mong salita o inimprenta mong artikulo. Basta't ito ay may cause, that the word used in that particular law may cause damage. Mahirap naman yata yun dahil pagdating sa kasong kriminal, proof beyond reasonable doubt. How can you now convict someone na ang degree mo ay proof beyond reasonable doubt kung yung mismong damage that has been caused by the alleged statement or innuendo, hindi naman sigurado. Nakuha mo? Ang sabi doon, kung baka maka-damage, pwede ka ng kasuhan. Ang proof required, proof beyond reasonable doubt. Tapos yung damage, hindi mo naman masiguro, baka na-danyos ka lang. So ako, ang paningin ko ron, merong problema yung article na yon, dapat siguro i-repeal na yan dahil yung ating revised penal code, nahango pa yan sa Kodigo Penal ng Espanyol So matagal na panahon na at tingnan natin paano ito i-dispose ng korteng nakatanggap ng kaso. Thank you, Exder. Kay Sajes Borja. Thank you, Attorney. Thank you. Sajes Borja o Sajes Borja? Hello sir, magandang hapon. Hello. Sino ito? From Ate Amo, hello. Europa po. Sanali ang camera ko. Wala. Ayan. So, ang tanong ko lang po sir about kay VP Sara kasi sabi nila minamadali na ng Senado ang pag-judge na kay VP Sara. Totoo po ba yun sir? Hindi naman nila pwedeng madaliin. Baka ang sinasabi mo, minamadali na yung proseso na masimulan. Yung trial dyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Subalit naninindigan naman yung pinuno ng Senado na sa June 2 pa uli sila magre-resume. So maghintay lahat until June 2. Marami pang usapin dyan at mayroon din nakahain na questioning the constitutionality and the validity of the articles of impeachment before the Supreme Court. So marami pang magaganap, marami pang nangyayari. But for now, yung ating pag-usapan muna ay inyong singilin yung mga mambabatas na kada distrito na pumirma sa impeachment complaint. Titin ko, itong midterm election, gamitin natin parang renewal ng employment contract ng mga senador, ng mga mambabatas. Kung sa tingin ninyo, hindi kayo kinonsulta, kayo naman talaga ang dahilan, ba't sila nandyan sa Kongreso, representative lang natin sila, pero hindi kayo kinonsulta sa isang napakamahalagang gagawin, sisantihin na ninyo at maghanap kayo ng bagong trabahante, palitan ninyo yung mga kongresista na hindi man lang kayo kinonsulta through public hearing or through public consultation at basta-basta na lamang pumirma. Again, hindi rin tama yung dahilan kasi mawawalan daw ng pondo ang distrito pag hindi sila pumirma. Bawal po iyon. Sapagkat hindi naman pwedeng buwis lang tayo ng buwis pero wala tayong representasyon sa Kongreso. There can be no taxes kung wala naman tayong representation. Pagka ganyan ng usapin, ano ibig sabihin? Kaawa-awa yung mga nagbabayad ng buwis kada distrito. Kahit na mali na yung ginagawa nung hierarchy ng ng Kongreso, ng mababang kapulungan, hindi pwedeng magsalita yung representante ninyo, kundi mawawalan kayo ng budget. Hindi pwedeng walang budget ang distrito. Dahil ang pera ng gobyerno galing sa buwis ng mamamayang Pilipino at lahat ng nakatira kada distrito, legislative district, ay nagbabayad ng buwis. So hindi pwedeng walang representasyon ang mga mamamayan kada distrito. Thank you sa iyo. At kay last na po ito kay Van de Blue. Van de Blue. Thank you. Salamat po. Tiamo, thank you. Thank you. So, ayan po mga kababayan. Ano po masasabi nyo dito sa video ito? Dahil nga po sa pag-aresto kay Attorney Respicio. At ito nga, gustong patahimikin. Dapat ho talaga malaman ho natin itong COMELEC kung ano masasabi nila dito sa ibinunyag ni Attorney Respicio, di ba mga kababayan?
So mag-comment lang ho kayo at mag-like at syempre po mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless.